Handa na raw ang salaysay ni Julie Dondon Patidongan, bagamat may inaayos pa bago isumite sa Department of Justice. Isinawalat din ni Patidongan ang mga banta umano sa kanyang buhay matapos isiwalat ang mga nalalaman tungkol sa mga nawawalang sabongero. Saksi, si Ian Cruz. Ipinakita sa akin ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy ang tattoo niya ni San Miguel Arcangel na nasa may likod malapit sa batok. Ayon sa kanya, nasa 20 raw silang may kaparehong tattoo. Tanda umano ng kanilang malalim na samahan ng mga anyay may kinalaman sa missing sabongeros. Pero may ibang miyembro raw na pinabago na ang tattoo. Yung tattoo dito, yung sa amin, alam na ng ano to, yung Arcangel, yung grupo na yan, may mga tattoo lahat yan. Kaya imposible. Yung isang kaibigan ko na pulis, nagpadala na ng picture na binago niya na yung tattoo sa likod. Yung tattoo namin dito sa likod, ngayon pinatakman na nila. Pero halatang halata kahit takpan pa ninyo ng ilang tattoo yan, hindi nyo mabago yan. Sabi ni Patidongan, mula nang ilabas daw niya ang mga nalalaman tungkol sa kaso ng mga nawawalang sabongero, kaliwat kanan na raw ang banta sa kanya. Pinadalhan pa ako ng bulaklak na rest in peace. Hindi ako matatakot kung sino ka man yung Poncio Pilato ka nagpapadala sa akin ng ganyan. Takutin mo yung ang lolo mong panot. Huwag ako. Handa na raw ang kanyang salaysay pero may inaayos pa bago isumite sa Department of Justice. Yung pidapit na yan, nandyan na yan. Ang katulad nung sinabi ko na nakaraan, kulang pa talaga. Pero mag-antay ka, Mr. Atong Ang. Bumaliktad na lahat. Yung mga pidapit ko na yan, alam kong may kopya na si Mr. Atong Ang yan. Pero hindi ko pwedeng ibigay ang lahat ng detalye niyan. Wala pang bagong pahayag si Atong Ang, pero nauna na niyang itinanggi na may kinalaman siya sa kaso. Nasa protective custody ngayon ng PNP si Patidongan. Habang ang 15 pulis na dinadawit sa kaso, nasa restrictive custody sa Camp Crame. Sabi ng PNP, posibleng madagdagan pa ito habang umuusad ang investigasyon. Wala kaming sasantuhin dito, we will leave no stones unturned. Ayon kay Police General Nicolas Torre III, bago pa man siya maging PNP chief, lumapit na sa kanila si Patidongan. Sa IDG pa ako na sinimulan ito. Okay? Sa IDG pa ako nang nakuha namin si Totoy at nagbigay ng information sa amin. I was very shocked. Karumal-dumal naman talaga ang nangyari. Hindi talaga not acceptable by any standards. Dagdag pa ng PNP chief, hindi lang daw sa Taal Lake may tinapong labi ng mga nawawalang sabongero. Based on our information, hindi naman sa Taal ang disposal, no? Hindi lang sa lake ang disposal. May mga areas pa. At yan naman ay mga ini-examine na namin. May sinasabi, sinunog. May mga sinabi, binaon. Hindi na idinitalye ni Torre kung saang mga lugar pa sila naghahanap para hindi anya madiskarilang investigasyon. Sa ngayon, ayon sa Department of Justice, may mga natukoy ng lugar pero sa palibot pa lang ng Taal Lake na malapit sa ilang palaisdaan doon. There will be layers of sediments because there are eruptions going on. There will be murkiness in the waters because of the weather. But that being the case, it doesn't stop us from looking into the lake as the resting place of many of those missing people. Ayon pa sa DOJ, may iba pang mga testigo na lalantad ngayong linggo. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.